ito ang opinyon ko. Yes, magiging benepisyo sa mismong tao. Pero are we seeking kapagka po ba tayo nagba-vlog, are we seeking for justification of a certain topic na meron tayong passion to talk about? Or kapagka po ba tayo nagba-vlog, are we just seeking friends na may kapareho na idea natin at lumaki tayo ng lumaki? Usually, sagot ano yun, tanong yun sa mga vloggers. Individually tanong yun sa mga vloggers. Kasi 'di ba, yung iba mga nagva-vlog, ang dami nilang community, yung iba pa nagmo-moderator pa, yung iba may GC pa. Ang dami mga organized community na ginagawa ng mga vlogger. Sa akin, hindi ako tutol doon. But also, we need to understand that other people, ito man ay tama o mali, they have their motive why they are doing it. Depende na lang yon sa mga nakikinig o nanonood, ano yung appreciation nila sa motibo ng vlogger. At tingin nila, okay, bayaran ka ng isang politiko, hindi maganda yan. Okay, hindi ka bayaran ng isang politiko, pero mali yan. Anong sentimiento ng tao? Para sa akin, okay lang. Bakit okay? Lahat tayo may free will eh. Lahat tayo merong um, right to speech, right for expression, 'di ba? Karapatan mo magsalita ng opinion mo. Depende na lang sa nanonood kung paano nila ma-appreciate 'yun. Sabi ni Robin Crucena, kapag naririnig ko siya at nakikita ko siya using the podium and using the office of the press secretary, I 100% support her. Pero kapagka kasi ginamit niya na yung personal vlog niya, there is some confusion kung papaano niya tinatanggal yung ano, yung pagiging government official niya versus sa isang private entity as a vlogger. Okay, din dito yung death penalty sa corruption at mga limitasyon sa batas. It's about law na pinag-usapan nila dito at ano opinyon nila. Ako, opinyon ko po dito about sa death penalty, dapat ituloy. It's not because, uh, it's not because kasi trip ko lang. Kasi ang punto ko dito, sa death penalty kasi nagbibigay tayo ng chilling effect sa lahat eh. Na kung itong bagay nito ay karumal-dumal, mas for me, as I notice, is mas bababa epekto ng pagsasagawa ng ganitong klaseng krimen kung may death penalty. Maybe morally masama yun kasi you're taking away someone else's life. Pero at the end of the day, matters most is iwasan natin yung pagkarami ng karahasan o yung maidudulot ng krimen na 'to sa lipunan. Para sa akin, naniniwala ako that any kind of crime is avoidable if we can mitigate and prevent those things to happen. So, before we end, again, if you like this mini podcast, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Kung kayo po'y gumagamit ng phone at napapanood niyo itong podcast natin sa TV, please use your phone to scan ito pong QR code dito for you to be updated sa ating mga daily posting. So, huling part ng ating pag-uusap, sa panahon ng social media, hindi lang katotohanan ang lagi natin pinaglalabanan dito, hindi yung impluwensya ng bawat influencers or vlogger dito sa social media. Ang tunay na panganib nga lang dito ay kung gaano kadali nating tanggapin ang mga maling impormasyon. And I'm talking to all the listeners right now and sa mga manunood po nito later. Tingin niyo po ba nakakatakot yung mga misinfor disinformation or fake news na nababasa natin? And ano po sa tingin ninyo ang magiging epekto nito in our future generation? Kasi ang nakikita ko, parang nano-normalize na yung mga ganitong klaseng mensahe sa social media. Normalize na yung violent rhetoric, posting, mga AI generated na wala namang katotohanan about politicians. Nano-normalize na siya. And what do you think about, magiging epekto nito sa future generation? So, tatapos ang ating mini podcast for today. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.